Bakit kayo nagpapasampina? Yan po, katwiran po niya, wala talaga kayong ebidensya Correct. laban kay BP Sara. Tama. Yung SALN niya at saka yung mga bank account, yun yung gagawin yung gagawin yung ebidensya. Sinabi po yan ni Zamora. Gagayahin ninyo yung ginawa kay Corona sa SALN na sinabpi ng SALN, dun yung pinagbatayan nila. O, hindi pareho yung SALN mo tsaka yung yaman mo. Therefore, dapat kang matanggal bilang Chief Justice. Ngayon, eto po ang naging resulta nun. Pagkatapos ng namatay si Corona, tuloy pa rin po yung kaso kasi ninakaw daw niya di ba? Correct. Ninakaw daw niya Civil case, binabawi pa rin yung ninakaw. Ano ang sabi ng korte? Ano po? Yung yaman ni Corona ay hindi ilgatin. Sa makatuwid, Sa makatuwid, vindicated yung pamilya ni Corona kahit patay na siya. Ibig sabihin, yung pinagbabatayan ninyo na SALN, at dahil dyan pala, partner, ngayon may ruling na yung SALN pwedeng itama. Ibig sabihin, kasi tao lang yan Ako gumagawa ko, partner Minsan nakita ko, puta, hindi ko na ilagay yung house and lot ko dun nung nakaraan taon. Itatama mo ngayon. Itatama mo lang ngayon sa susunod. Total, wala naman Sa susunod na taon. Oo, minsan ka lang Oo. Wala na pong usapin yan. Kung may nakalimutan man si BP Sarang ilagay dyan, pwede niya pong i-correct yan dahil po sa pagkakamali nila kay Corona noon. Si Bel Zamora, tao ka na noon Di ba? Alam mo yung naganap. Kita mo, walang nagko-quote ng kaso ni Corona, sa impeachment ni Corona. Kasi alam ng lahat na pagkakamali yan. Sino lang yung mga magagaling lang na senador ang tumutol? Si Joker Arroyo, si Miriam Defensor, at saka yung pinakamagaling sa lahat, si Bongbong Marcos. Oh, yun lang ang tumutol. ay si Lito Lapid. Ay, wala yun. Committee yun. Committee niya, kababayan ko yan Kung saan nakakarami, doon yun. At saka maganda yung Proseso ng impeachment kay VP Sara Duterte, dinipinsahan ng mga leader ng Kamara. At kaugnay nga dito mga kapartner, kung paano nila dinipinsahan, mayroon pa po dito partner, ito. Kasunod naman dito yung post. Singit ko na rin dito para pagdugtong-dugtongin na natin, Sabi dito ng post ng News 5, House panel subpoenas Ombudsman Remulla for VP Duterte SALNs. Pinutusan ng House Committee on Justice si Ombudsman Boyeng Remulla na humarap sa kanilang pagdinig sa April 14 at isumiti ang official record ng statements of assets, liabilities, and net worth SALNs ni Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng gumugulong na impeachment proceedings. Hinihingi ng komite ang certified copies ng SALN ng bise sa kanyang buong panunungkulan sa gobyerno. Buong panunungkulan, ibig mo sabihin, Mula Vice Mayor. Mula Vice Mayor. Oo. Teka lang, sandali ha. Grabe naman yan. Sandali. Ito nga partner, idinipinsa daw ito ng mga leader ng Kamara sa kapulungan ng Kongreso ang impeachment proceedings ni Vice President Duterte. Ayon ito kay Lanao del Sur Representative Zia Alunto Adjong. Mga partner, anong masasabi ninyo patungkol dito na mukhang kasama na ito ngayong itong ombudsman, pinapazubpina na nitong panels na ito? Partner PL. Patay ka ka, PL. Balik tayo kay Dilima. Alam nyo kasi itong impeachment na to, mga partner, ang gulo na nito ang naguguluhan na ako sa impeachment kay BP Inday Sara hindi nila tinitigilan itong usapin sa impeachment kahit na napakarami ng problema. Ngayon, tulad nito, partner, ang sabi dito, dinidepensahan daw ng mga leader ng mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment proceedings laban kay BP Inday Sara. So, hati ang Kamara ngayon, partner, patungkol sa impeachment proceedings sa pangalawang Pangulo. Partner Dan. At this juncture, Mr. Chair,
Lusot. Nakalusot po si Kapiel. Nakikinig. Nairaos. Binigla kasi ni BMR eh. Lusot, partner. Oo, lusot. Nagulat. Nagulat eh. No? Bigla alam mo, partner, parang yung naglalaro ka ng basketball. Tapos, Biglang pasa. Biglang looking pass. Nagulat siya ganyan. Di 3 points na lang. Ako ang aking pananaw dito, bago ko natin na bigyan ng magandang komento to, liwanagin po natin. Yung pong ginagawa po ba ng Kamara de Representante diyan sa committee o Committee on Justice, legal ba o illegal? Sabi ng isang eksperto, tama naman, legal naman, sabi niya. Pwede naman ikaw magpasampina. Sabi niya, ayan. Sabi niya, kung meron talagang ebidensya na magpapatunay doon sa kanilang pinapasampinahan. Ayun. Pero kung wala kayong ebidensya, labag sa konstitusyon. Number 2, yung pasampinahan mo, yung bank account. Okay? Alam nyo, partner, Hindi naman ito, maaari. walang kasinungalingan to. Yung palang ginagamit po nila ngayon dito sa impeachment kay BP Sara tungkol sa mga bank account, galing ito kay Sunny Boy Trillanes noong 2016 na sinasabi niyang binigyan siya ng kopya ng ombudsman. At doon po sa pagdinig ng Quadcom, nagtatanong ho itong si dating Congressman Acop. Ito naalala niyo yun? Na tinanong niya, sumagot yung taga-AMLAC. Aba, Noong February 2016, February yata sinabi niya, hindi po kami nagbigay ng kopya sa ombudsman. naku, yari na. 'Di ba? Sa makatuwid, yung sinasabi ni Trillanes na ginagamit ngayon, hula-hula ito. Kasinungalingan na naman. Sisinungaling talaga. Kaya nga ang tanong dito, eto tayo ngayon. Kung todo depensa sila ngayon dito, 'di ba, sa impeachment kay BP Sara. Ano nga ba ang dahilan na posibleng minamadali nila ang impeachment kay BP Sara? Nakikipag-unahan ba ito kay Bongbong Marcos na di umano, allegedly, Naku po. na allegedly, Yan na na. may sakit daw di umano? Ayan na naman. May di umano ako, Kaya nga, allegedly ako. tama. Ako, punto ko dito, hindi kaya alam na ho ng mga kongresista na di umano, baka biglang mag-disappear. Lo. Etong si Pangulong Bongbong Marcos, syempre. Naku po. Ang magiging presidente natin, Si walang Inday iba. na. Oh. Si Inday Sara Duterte. Ayan. Ako, yun lang tingin ko Pero dito sa usapin dito sa impeachment, dito. Sa hawak ko natin dito, natural lang yan. Si Adjong pa, kababayan mo. Oo Taga nga eh. Mindanao. Kailan pa nagsabi ng totoo si Adjong? Ang sabi ni Adjong, majority na sa Mindanao, ang pabor kay Pangulong Bongbong Marcos, mababa na ang trust rating kay sa Duterte. Parang doon lang sa baluarte niya. Sa pamilya niya lang. Parang nagserve lang siya sa pamilya niya. Baliktad. Partner Prop, ikaw na bala. Alam nyo, etong kinakatwiran nila, eto raw sumusunod sila sa Supreme Court. Yung sa Supreme Court kasi, bigyan nyo ng pagkakataon yung nereklamo na makasagot. Correct. Nabigyan nyo na ng pagkakataon. Sumagot na. Ano pa hinihintay nyo? Di ba? Bakit sinabi ba ng Supreme Court na pwede kayong mag-issue ng sampina para sa SALN tsaka sa mga korte lang po yung makakapagsampina? Ang binasa ko, partner, yung sa Supreme Court ruling. Hindi nila binigyan ng pagkakataong makasagot si BP Sara last year. Pinasa kagad nila. Kaya sabi ng Supreme Court, bigyan nyo ng chance yung nirereklamo nyo na mapakinggan. Binigyan nyo na Ano pa yung ginagawa nyo? Ayaw na nga sumagot dahil wala daw sasagutin, sabi ni BP Sara. So, kung ako yan, dahil binigyan na natin at ayaw naman ng sumagot, ipapasa na namin to sa plenaryo. Ganun dapat yung sunod. Correct. Hindi Bakit kayo nagpapasampina? Yan po, katwiran po niya, wala talaga kayong ebidensya Correct. laban kay BP Sara. Tama. Yung SALN niya at saka yung mga bank account, yun yung gagawin yung gagawin yung ebidensya. Sinabi po yan ni Zamora. Gagayahin ninyo yung ginawa kay Corona sa SALN na sinabpi ng SALN, dun yung pinagbatayan nila. Hindi pareho yung SALN mo tsaka yung yaman mo. Therefore, dapat kang matanggal bilang Chief Justice. Ngayon, eto po ang naging resulta nun. Pagkatapos ng namatay si Corona,
tuloy pa rin po yung kaso kasi ninakaw daw niya di ba? Correct. Ninakaw daw niya Civil case, binabawi pa rin yung ninakaw. Ano ang sabi ng korte? Ano po? Yung yaman ni Corona ay hindi ill-gotten. Sa makatuwid, Sa makatuwid, vindicated yung pamilya ni Corona kahit patay na siya. Ibig sabihin, yung pinagbabatayan ninyo na salin, at dahil dyan pala, partner, ngayon may ruling na yung salin pwedeng itama. Ibig sabihin, kasi tao lang yan Ako gumagawa ko partner Minsan nakita ko, puta, hindi ko na ilagay yung house and lot ko dun nung nakaraan taon. Itatama mo ngayon. Itatama mo lang ngayon sa susunod. Total, wala naman Sa susunod na nagre-reklamo. taon. Oo, minsan ka lang Oo. Wala na pong usapin yan. Kung may nakalimutan man si BP Sarang ilagay dyan, pwede niya pong i-correct yan dahil po sa pagkakamali nila kay Corona noon. Si Bel Zamora, tao ka na noon Di ba? Alam mo yung naganap. Kita mo, walang nagko-quote ng kaso ni Corona, sa impeachment ni Corona. Kasi alam ng lahat na pagkakamali yan. Sino lang yung mga magagaling lang na senador ang tumutol? Si Joker Arroyo, si Miriam Defensor, at saka yung pinakamagaling sa lahat, si Bongbong Marcos. Oh, yun lang ang tumutol. Ay, si Lito Lapid. Ay, wala yun. Committee yun. Committee niya, kababayan ko yan Kung saan nakakarami, doon yun. At saka maganda yung committee niya, partner. Ano kasing committee niya, partner? Silencio. Committee de Silencio. Partner, ma-technical pa rin sila dito, yung Committee on Justice. Pag ipilit nila, isubpina yung salin. At madadamay dito kasama si Boying Rimulya. Aha. Alam niyo po ba ang Committee on Justice, bawal po sila magsubpina ng kahit anong Correct. ebidensya. Correct. Ang tanging makapagsubpina lamang dito ng mga gusto nilang subpinang dokumento ay ang impeachment court, Senador. Senado. Gaya yung ginawa nila kay Corona. Talagang pinasubpina ng impeachment court. Pero ito, Committee on Justice ka lang, bawal mong gawin yan. Correct. Pag ginawa mo yan, labag yan sa saligang batas. So ngayon, tatamaan na naman kayo sa Supreme Court ruling. Siyempre, ang depensa, Vice President Inday Sara, aakyat sila sa Supreme Court. Oo. So mapapahiya na naman sila, ma-technical na naman yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara. So mababasura na naman. Sasabihin na naman ng Supreme Court, ito ay unconstitutional. Kailangan ibasura yung impeachment labang kay Inday Sara. Bakit? Ang sabi nga ho ng depensa, sumagot na kami. Bakit hindi nyo iakyat sa plenaryo at pagbutuhan ninyo kung i-impeach ninyo si Inday Sara dyan sa Kongreso at doon tayo mag-bloodbath sa impeachment court sa Senado? Pare-join ako ng mabilis ang partner, ano? Tama yung sabi ho ni partner Bisdak. Sa rules of court po, mga kabayan, kapag ka kasi ang nagreklamo ka sa prosecutor's office, di ba? Kapag ang kapangyarihan po ng prosecutor's office, pwede siyang magpasabpina doon sa respondent, doon sa sasagot, pero doon sa ebidensya, halimbawa, yung mga ebidensya, hindi niya pwede. Tanging ang korte lang yun. So, ang tanging kapangyarihan po ng Committee on Justice, para sila ho yung si prosecutors ang dating nila. Ang kinakailangan lang nila is kuhanin po yung dokumento nung nagrereklamo. Ngayon, kung magka-counter po, papasampinahan po ang Office of the Vice President. Meron pong reklamo sa inyo rito, Madam Vice President, sasagutin niyo po ba? Titingnan po natin muna kung may basihan po yung kanilang reklamo. Ngayon, kung wala akong basihan, i-dismiss na po ninyo kasi wala pong sustansya, ika nga. Okay. Halimbawa, mabilis na to halimbawa yung kay Madriaga, self-confess po si Madriaga. Wala pong magko-collaborate sa lahat po ng sinabi ni Ramil Madriaga. So, paano patutunayan yun? Na wala ka man dokumento, basta sinabi mo, ako. Solo lang siya Solo lang siya na ako. Di ba? Sa larangan po ng patunayan, hindi po pwede yung salitang ako lang. Na personal knowledge po kinakailangan, may supporting documents po kayo para po paniwalaan yung sinasabi mo. Di ba? Doon pa lang bagsak na. Partner, tuloy mo na. Partner, padugtong na ng konti. partner, sige. Ang tanging trabaho lang kasi ng Committee on Justice ay tukuyin lang nila kung sufficient informed,
sufficient in substance, Mhm. at sufficient in grounds. Hanggang doon lang sila. Mm. Pero yung subpina ng mga ebidensya kung ano-ano, bawal po yan. Fishing Kasi expedition na yan lalabas, tama ka dyan, partner Kapi, lalabas ka fishing expedition. Ngayon, di ba nagdesisyon na sila, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in ground. Dapat inakyat na nila sa plenaryo at pinagbutuhan na para masama na sa business ng Congress at magboboto na yung Kongreso kung sino yung pabor na ma-impeach si Inday Sara at sino yung hindi pabor. Bakit hindi nila inakyat? Kasi nga walang ebidensya. Ayan. Correct. Eto problema, partner, kasi ng Justice Committee. Sinusunod nila si De Lima. Samantalang si De Lima, hindi naman po siya non-bias. Siya po ay bias dahil siya po ang Endorse. nag-endorse nung reklamo. Correct. Tapos siya pa yung tanda ko yan kasi pinanood ko yan eh. Sabi doon, pag-usapan na po natin tong ebidensya. Hindi pa to ang panahon, sabi ni De Lima. Hindi pa to ang panahon. Ba, mayroon pang target talaga. Oo, dahil ang ano lang natin, substance. Target si Hindi Junel. pa natin pinag-uusapan dito yung ebidensya daw. Wow. Pwede ba naman yun? Dramang-drama ang datingan, ano? Oo, dramang-drama talaga, partner. De, Tapos saktan mo ko, sabi pa. Paluin mo ko, paluin. Partner, gano'n. Sinturunin mo ko. Pater Prof, ibig mo sabihin, hindi pwedeng pag-usapan sa Committee on Justice yung mga ebidensya. Sabi ni De Lima. Sabi ni De Ang Lima. problema, si De Lima sinusunod nila. Bias yun dahil yun na nagreklamo eh. Correct. Halata naman. Pero nakasampa na sa Supreme Court, nag-petition na, nag-motion na si Ay, yung Atty. mga Torion. abogado. At yung abogado, dahil ang ground na sinampa doon yata, De Lima rin ang problema. Naku Alam po. niyo bakit? Dalawang beses pa lang nag-endorso itong si De Lima. Exactly. Ayun. Labag pala yata sa konstitusyon. yun. Mahilig talaga sa dalawa si Dilima eh. May Junel na, may Dayan pa. Ta. Ito mga kapartner, ito nga, bigyan pa natin ng pansin itong sinasabi dito ni Zia Adyong. Isinasagawa daw nila ito upang matiyak ang due process. Alam nyo, Congressman Adyong, due process naman talaga yung sinabi na ng Korte Suprema. Marunong ka pa ba sa Korte Suprema? Kaso ang problema sa due process ninyo, dinadagdagan pa ninyo. Wala na po yan sa due process pag dinagdagan po ninyo. Naghahanap pa ka Ang mo. tamang due process, kung ano, katulad nan, sinabi ng Korte Suprema, mag-file kayo February 6. Una yung ginawa, nag-file sila, tinanggap ninyo February 2. Yun pa lang, hindi na yung sumunod sa due process. Pangalawa, sinabi na nga na hindi, doon kasi sila partner nagtatago sa sinasabing so ang tawag doon? So generis. Di ba? No kay Dilima naman, so junel. Sinturunin mo ko. Sinturunin. Talian mo ko, sinturunin mo. Talagang expert si Vimar pagdating sa mga bagay na Ay, ganyan. Mar, I remember Di this pa na word. tayo ng topic. Pakilig. Mar, mabilis lang to. Sanay na Sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, every time I watch that video, I lost my appetite. Meron talaga yun. Totoo talaga yun. Partner, si Vice President Wala akong Sara. balak panoorin. Hindi, sabi ng tatay Digong noon yun Kinuha ko lang, ha? Didirihin ako, partner. Ganon. Ayaw mo kay Dilima, gusto mo kay Clore. Ede. Kinilig. Ulam ba? Ulam. Ito totoo kasi nung hindi pa yan spokesperson, vlogger pa lang. Gandang-ganda Ganda ako yan. dyan. Hindi ka baka naman. Pero yung nasa Malacanang na, yung wala ng filter. Hindi ka maganda. Ganyan pala yung tsura niya pag walang filter. Naka-filter pala nung... Nagla-live siya. Pero nung bata pa, siguro maganda yan, partner. Ay, Hindi, anak daw siya ng artista, di ba? sino ba yung tatay niya? Nanay ba o tatay? Baka, ewan ko, sabi niya, anak siya ng Dito na magulang ako daw niya, artista Dito, eh. talaga din hiniwala na ako. Mga vlogger, Marites. Natiguhin mo ko. Latigo 50 sa baboy. Tapos na yung undas, mayroon pa rin pang lalatigo.